Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao. As walang iba kundi si Gandara. Mambubulahaw na naman po sa inyong ngayong gabi upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito at tatalakayin natin at pag-uusapan, syempre ang tungkol naman po sa kontrata nila Kim and Paolo. Mukhang talagang wala na pong iwanan ito mga kakimpaw. Nakakataba ng puso. Kaya naman nais nating mag-celebrate. Huy, agad-agad. Naku, ay maiinis na naman ang mga basher dyan. Charota. Anyway, bago tayo mag-start sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba upang kayo maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And unahin na nga nating pag-usapan itong naging topic nila Ray Pumaloy and Don Doy na sa kanila pong latest vlog kung saan pinag-usapan nga nila ang mainit na chika na palihim na sumunod si Paolo Avellino sa Thailand. Ayan, nakakatuwa lamang na talagang sila po ay updated talaga sa Kim Pao. Na talagang sila po ay laging topic sina Kim and Paolo. Alam mong Kim Pao fans po sila eh. Talagang they are rooting for Kim and Paolo at fine talaga po silang tunay. Biruin niyo yun, 'di ba? Sino ba namang hindi po mapapamahal sa dalawa, 'di ba? So ayan, sino nakapanood dito? Maaari nga daw po. Why not? 'Di ba kung sakali nga na sumunod si Paolo sa Thailand, wala namang masama. Sabi nga nila, mas maganda nga daw 'yun. Nasulitin ang pahinga, mag-rest sila, magbakasyon kung maaari. Talaga kasi deserve nila yun. Si Kim Chiu, biruin mo after vacation, ay grabe, parang ano na naman, kayod kalabaw na naman siya. After showtime, diretso recording na naman nga ang Chinita Princess nyo ngayon. Grabe, superwoman. Kaya nga daw po mas mainam kung ang Kim Pao ay magre-rest muna, magbabakasyon sa ibang bansa. Yung hindi sila masyadong pagkakaguluhan para sulit. Para ramdam talaga nila yung kanila pong pahinga. Usually talagang doon po sa ibang bansa nagagawa ng mga artista na makapagpahinga talaga. Kasi doon wala gasinong nakakakilala. Well, ang Kim Pao kilala kahit saan sila magpunta. Pero at least nagkakaroon po sila ng privacy. Ayan, compare dito na talaga namang ultimo pag-utot ata ng Kim Pao. Nako, kung makikita lang nila yung hangin lalabas. Na-picturean at na-videohan na rin. Charot! Ganun kachismos at kamamarites sa mga tao dito. Anyway, dumako naman tayo dito sa post ni Chinita Princess. Sabi niya rito, 1 step today, 1,000 miles tomorrow. My new motto in life. Share ko lang kahit walang nagtatanong. Pagod na din ako sa everything happens for a reason. Di ko na din kasi alam kung ano talaga reason. Ha 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 ha. Ayan, alam nyo, napapaisip ako, bakit kaya na-share ni Kimi tong kanyang bagong motto? 1 step today, 1,000 miles tomorrow. Siguro may mabigat siyang ngayon nagawa. Step. Pero ayun, 1,000 miles pas mga susunod. Ayan. Kasi maaring ano siya sa mga, hindi niya rin kasi na alam kung ano nga yung reasons. Di na rin niya alam kung ano pa ang kalalabasan ng kanyang decision. So I think meron tong kinalaman sa isang bagay na ginawa niya ngayon or napagdesisyonan niya ngayon. Tapos bahala na lang sa susunod. Kasi hindi na rin naman niya alam kung ano yung magiging reason. Pero alam naman niya na sa puso niya,
na ginawa niya lang yung tingin niya po'y tama. Hoy, ang layo na agad ang narating. Pero palagay niyo bakit kaya na-share bigla ito ni Chinita Princess? Parang parang may kahulugan talaga yan. Parang may meaning, may malalim na kahulugan si Chinita Princess para magbitawan ng mga ganitong salita. Anyway, dumako naman tayo sa mga kaganapan ngayon kay Chinita Princess. So, present ka po siya sa Showtime kanina. And after Showtime, pagkagaling niya sa Showtime, diretso nga po siya recording for ASAP maybe. Hindi natin sure, pero ito lang yung alam natin na pwede niyang gawin kasi may part 2 nga daw po ang ASAP ng Kim Pao. Ito rin yung damit niya, suot-suot, or pwedeng para sa world tour. Ngayon pa lang naghahanda na ang Kim Pao. We don't know, pero for sure ay alam natin ayuda to. Ayuda. Mas maganda sana kung magkatabi sila ni Pao na nagre-record. Ganda nun. Anyway, ayun nga, dumako tayo sa atin po hot topic ngayong gabing ito tungkol po sa Kim Pao na kung saan mukhang talagang totohanan na po. Kim Pao forever na to, walang iwanan. Kasi may bali-balita nga nung nakaraan na 1 year na lang daw po natitirang contract nila Kim and Paolo. Pero kung 1 year na lang, tapos mag-e-end na ngayon, mag-e-end supposed to be, kaya goodbye na sa 2025, last na yung 2025, bakit po may pa-world tour ngayon sila Kim and Paolo? Eto nga po, at nasa ASAP sila nung nakaraan, and mukhang may part 2 pa. Kumbaga tuloy-tuloy pa rin po sina Kim and Paolo, meaning po may new contract, or talagang ang contract po nila hindi pa natatapos, or pumirma ng bagong contract, or talagang napagdesisyon na ng Kim Pao na bawal na silang i-partner sa isa't isa at pang forever na to. Ay, grabehan. Kaya natutuwa ako kasi mga basher panigurado mangkikilaiti kasi iniisip nila na huli na yung 2025. Kasi di ba nung January, sobrang tumahimik sina Kim and Paolo. Kung may ganap man po sila, off-cam lang. Na kung saan wala rin namang problema sa atin. Kasi mas importante naman yung off-cam, hindi ba? Kaysa sa on-cam. Importante yun kasi yun ang katotohanan yung nasa likod ng camera. Anyway, may nakakalungkot din kung sakali nga na nalungkot din at kinabahan ng ilang Kim Pao fans sa pananahimik ng Kim Pao noong January kasi akala nila wala na talagang Kim Pao. Pero wag ka, sa February pala bibira sina Kim and Paolo. Ibig sabihin lamang nun, tuloy-tuloy sila ngayong 2026. May pa-world tour pa nga. Paano matatapos ang love team nila niyan kung may pa-world tour pa ang Kim Pao? And patuloy pa rin pong nagpa-fan service. Diba? Isip-isip din mga bashers. Anyway, dumako naman tayo ngayon sa mga comment na ating mga taga-subaybay hinggil sa nagdaan nating balita. Shout out po kay Ma'am Marietta Tomenes. Sabi niya rito, yes, Gandara. Alam yan ni Pao. Nagkukunwari lang siya. Kung patay, mali siya kuno. Dahil gusto din niyang mag-isip or asarin ang mga basher. Sabihin nila na may ibubuta sila sa Kim Pao. I get. Kasi ang mga basher, ay inggit na inggit siguro ang mga basher. Bakit si Jay na itchapwera nga bakit hindi nila binabash sobrang kahiya-hiyayan kay Jay at pangiinsulto kay Jay na nagmukha siyang TNGA sa suot niyang damit. Mukhang muchacha ang dating ni Jay. Kaya kayo mga bashers, wag ibubutas ang mga bagay na nakikita at narinig dahil minsan talagang sinasadya na ng Kim Pao ang mang-asar din. Kaya lubayan nyo ang Kim Pao. Okay na kami ng mga idol ng Kim Pao. Hindi kami matitinag dahil hindi na magbabago ang aming isipan. Kaya God bless, good luck, ingat kayo lagi, Kim
Pao. So, ayun, si Kim naman na po ang nagsalita. Ma'am Marieta Tomenes. Siya na nagsalita at sinabi na alam yon talaga ni Paolo Avellino. So, maaari na nangaasar lang doon si Paolo. Pwedeng strategy niyan para pag-usapan. Pwedeng hindi niya ine-expect na agad-agad i-announce baka sa Sunday pa kasi charot. Pero alam ni Paolo Avellino ang tungkol doon. Baka hindi lang din niya nakita agad na nakasulat na pala sa harapan, 'di ba? Kala siguro niya ay hindi pa. Pero nakasulat na pala. Ayun, maraming pwedeng dahilan. Kaya sorry na lang sa mga bashers. Anyway, sabi naman ni Vivian Karaig, thanks Gandara for loving our Kim Pao and for the updates. To God bless you and all. Happy New Year 2026 and good health for all of us. God is great all the time. Please Ma'am or Miss Gandara, don't read na lang the negas haters na na-absorb na ng iba. Only the good vibes please. Masyadong na-personal po siya. Don't read, pwede po ba? God bless us all. Yes, Ma'am Vivian, wag kayong mag-alala. Niiwasan ang dami nga mga comment tungkol sa nega dito sa ating kwan. Wala na ako mapili na good comments, puro bad. Kaya naman minsan napipilitan na tayong basahin kasi puro ganon. But sinisikap natin na iwasan na ang mga bad vibes comment na yan. So yun lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikiligan. Kita kasi po muli sa susunod natin mga chika. Maraming po salamat.